Welcome po dito sa Museo de la Musica de Angono. Dito po sa museo na ito, makikita po natin ng mga pinagmamalaking yaman ng Angono, particular sa musika. So makikita po natin dito yung mga gawa at original na komposisyon ng ating mga pinagmamalaki sa bayan ng Angono na mga alagad na sining, lalo na sa musika. Yun po. So dito po, ang idea dito kasi sa pagpasok dito, ano ba yung meron tunog ang Pilipinas? So may mga ilan po kaming mga instruments dito na nanggaling pa sa northern hanggang southern part ng Philippines. Pero sa ngayon, kukunti pa po yung mga collection natin narito. Pero pagdating po naman dito, yan po yung in general, specific, ano naman po yung tunog na meron sa Angono. So ito po yung mga popular na mga musical instruments na meron dito. At popular sa mga bata. So kagaya po nung, of course, drum and lyre, mga ukulele, gitara, bandurria, at iba pa po. So habang mga bata, yung mga kabataan po dito sa Angono talagang into music na. So mapapansin nyo rin po yung mga ilang gamit dito ay nasa lapag lamang. Kasi po may kinalaman to sa realidad na, for example, after po ng parada ng drum and lyre, yung mga bata pagod, talagang nilalagay lang nila sa kalsada kung saan po yung mga instrumento. Pero kapag po sila ay umidad na at napasali na doon sa mga marching bands, doon nila natututunan yung disiplina. Kaya po itong area to, tungkol naman po sa mga marching bands dito sa Angono. So kaya medyo elevated to kasi doon na nga po nila natututunan yung disiplina. Dito naman po sa area dito, ito po isa sa mga popular na tradisyon dito sa Angono, yung salubong tuwing Easter. So makikita po natin sa likod yung picture na kuha po ni Sir Kim Pirawan. So makikita dyan yung kapitana sa Tinienta at of course salubong. Nandiyan din po yung anghel. Tapos iyan po yung buong senaryo. Tapos ito po namang gown na narito, ito po yung sinuot ni Miss Ana Diestro na naging tinienta noong 2023. At ito naman po naging sinuot naman po ni Kapitana Gay Blanco noong 1994. Ito pong, pero ang pinaka-highlight po sa display na ito ay ito pong tatlong composition na narito. Ito po yung sineo po ni Tinienta Ana Diestro, nagawa po ni Prof. Nonoy, at may idinagdag din po si Prof. Jopi. And then, ito naman po, gawa naman po ito ni Prof. Manuel Bautista, na sinayaw naman po ni Kapitana Gay Blanco. Pero po, yung nasa gitna, taon-taon, ito po yung kinakanta ng Anghel, Regina Celli, na original na composition at isinulat po mismo ni Maestro Lucio San Pedro. So ito po yung original na sulat kamay niya. Yan po na dyan. Pagdating naman po doon, ito naman po yung mga ilan sa mga pinagmamalaking mga alagad na sining, particular sa musika sa bayan ng Angono. Ongoing pa rin po yung research, saka po yung mga pag-input po ng mga details, kaya po ibabakante pa po dyan. And then dito po, of course, si Maestro Diestro, Nonoy Diestro. Kung mapapansin po natin, ito po yung concerto nila sa France. Makikita po natin, nandiyan sina Vivaldi, pero may Diestro po tayong kasama, kaya nakaka-proud po talaga. Of course, yan po yung naging awardee dito sa bayan ng Angono rin. And pagdating naman po dito, makikita po natin yung sa Banda 1 naman, na itinatag pa po ng tatay pa po ni Maestro Lucio San Pedro. Ayun po sila, nasa likod po. And then, of course, ito naman po yung grand prize, nung naging grand prize winner sila sa isang national competition dito sa Pilipinas noong 1987 pa po. So, yan po, June 6, 1987 po. And then, of course, yung pong ilan sa mga memorabilias ni Maestro Lucio, narito po lahat. Yan. Yung sa ASEAN Award,
Yan po yung diploma niya sa UP. Tapos po, ito po yung ilan po sa mga original composition din po ni Maestro Lucio San Pedro. Na alam po naman nating lahat na siya po yung National Artist for Music dito sa Bayan ng Gono. At meron din po tayo sa pang national artist dito sa visual arts naman, si Carlos Boto Francisco. Ito naman po yung original din niyang composition, 1938, na according po kay Miss Grace, ako po ni Lucio San Pedro, ito po isa sa mga luma niyang composition, pinakaluma niyang composition. Dito naman po sa side na to, makikita naman natin dito yung mga collection natin ng mga cassette tapes na hindi na po naabutan ng mga ibang kabataan natin. Kaya minabuting nilagay po namin dito para makita po mga vinyl records, CDs, tapos meron pa po nung parang film pa po for music. Ito naman po, ito po yung picture ni Maestro Ryan Cayabyab naman. Noong nagpunta po sila dito dati. At dito po kasi sa Blanco Family Museum naman po, ginanap yung first na public appearance po nung grupong Smoky Mountain. Kaya po nung napunta po dito si Maestro Ryan Cayabyab, sobrang natuwa siya dito sa picture na to. At nakita niyo, sabi niya, naka-short shirts pa daw siya dyan. Kaya po, pinirmahan po niya. Yan. Saka po, sakto pumunta rin po dito, sinupresa rin po siya ni Mr. James Coronel. Ayun din po, pumirma rin po. And then, ito po yung buong pamilya nung time po ngayon. Si Tatay Tito, yung po ako, batang bata pa. Tapos kasama po si Nanay Loring at iba po ako mga kapatid. Yan po. And then, dito po, makikita natin yung PayPal Award na ibinigay po kay Maestro Lucio San Pedro. Yan po. Yan po mismo yung award niya. And then lastly, pagdating po dito sa pinaka-highlight po ng exhibit natin, unang-una po yung actual na Barong Tagalog na isinuot po ni Maestro Lucio San Pedro nung tinanggap niya yung National Artist Award. Dated back June of 1991. To be precise, June 11 po. Tapos, ito po yung mismong certificate niya nung ipinagkaloob sa kanya yung National Artist Award ng dating Presidente Corazon Aquino. And then, ito po yung ilan sa mga memorabilias din niya. At ito po mismong recorder na to, yung flute po, ito po yung ginagamit daw po niya dati nung nagtuturo pa siya sa UP. Ayan din po. And then yung cassette tapes po ng kanyang mga composition and the CD. At ilan po sa mga awards. And usually po, kapag po may mga special occasion, like for example, yung birthday po niya, death anniversary, makikita po natin dito yung original na medallion ng National Artist Award under sa pangangalaga at pag-iingat po ng pamilya San Pedro. Ayun po. So, ito po yung collection po ng Museo de la Musica de Angono na usually kapag po may mga events, naiiba rin po yung yung tema. Like for example, Mahal na Araw, naiiba po yung mga naka-display din po dito. Pag Pasko po, iba rin po yung yung tema naman po na naka-display. At kagaya nga po nung nabanggit nung February 8 nung nag-opening po ito, ito po ay isang seed project ng magkakaibigan at mga nagmamahal sa musika po na naniniwala po kaming lalago at lalago. Kasi po, ito pong museo na ito ay para sa ating lahat. Para sa in honor po sa mga alagad na sining particular sa musika sa Bayan ng Angono po. Kaya again, welcome na welcome po ang any donations when it comes sa music, old musical instruments na ma-share natin sa ating kapwa, mga books, compositions, anything na ma-share po sa kapwa. Yun po. Thank you po! Inaanyayahan ko po kayo sa na makapasyal po dito sa Museo de la Musica de Angono. At matatagpuan po ito sa loob po mismo ng Blanco Family Museum.